Good day, all of you. Before we start, I will introduce myself. I am Annalyn PNB Salongan from BPA 1A. Ang pag-uusapan o ang topic natin ngayon ay ang mga administrasyon ng dating tatlong Pangulo. Na walang iba kundi si Gloria Macapagal Arroyo, Ninoy Aquino, Rodrigo Roa Duterte. Tara at alamin natin kung ano ang nagawa nila sa bansa natin. Ang administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo ay tumugal mula 2001 hanggang 2010. Siya ang ika-40 na Pangulo ng Pilipinas at ang may pinakamahabang panunungkulan mula kay Ferdinand Marcos bago maging Pangulo. Siya ay ang ika-10 Vice President ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2009. Paglago ng ekonomiya. Isa sa mga pangunahing layunin ng Administrasyong Arroyo ay ang pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Halos triple ang laki ng ekonomiya ng Pilipinas. Mula 74 billion noong 2000 hanggang mahigit 200 billion noong 2010. Fiscal reforms. Ipinatupad ni Arroyo ang mga fiscal reforms kabilang na ang Expand Value Added Tax Act of 2005, Republic Act Number 9337, na naglalayong mapalakas ang koleksyon ng buwis at ponduhan ang mga proyekto sa infrastruktura. Infrastructure development. Sa panahon ng kanyang administrasyon, nagkaroon ng pagtutok sa pagpapabuti ng infrastruktura sa bansa. And then, paggamot sa kahirapan. Bumaba ang poverty rate ng 13% mula 39% hanggang 26%. Foreign policy. Sinikap ni Arroyo na protektahan ang interes ng Philippines sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng iba't ibang negotiations at pagkuha ng pinakamahusay na deal para sa Philippines, para sa mga Pilipino. Controversial. Naharap si Arroyo sa mga kontrobersya tulad ng Hello Garci noong 2005 na nagdudulot ng mga protesta. Nadeklara rin siya ng state of emergency noong 2006. Once again, Maria Gloria Macapagal Arroyo. Ang administrasyon ng Rodrigo Roa Duterte na nagsimula noong Hunyo 30, 2016 at nagtapos noong Hunyo 30, 2020 ay nagdulot ng malaking pagbabago sa Pilipinas. Si Duterte ang kauna-unahang presidente na nagmula sa Mindanao at nagtrabaho sa lahat ng tatlong sangay ng gobyerno. Nanalo siya sa eleksyon dahil sa lumalaking pagkadismaya sa post-EDSA governance na pumapabor sa mga piling tao kaysa sa ordinaryong Filipino. Ang kauna-unahang nagawa ni Duterte sa bansa natin ay ang pagkampanya sa kontra droga. Naglunsad si Duterte ng kampanya laban sa illegal na droga at korupsyon. Ito ay nagresulta sa pagbaba ng paglaganap ng droga.
Pangalawa, infrastructure development. Itinaguyod ni Duterte ang build, isang ambisyosong programa sa infrastruktura at nagpataas ng gastusin. Pangatlo, mga reformang pang-ekonomiya. Nagpasimula siya ng mga libreng liberal. Isa sa mga nagawa ni Duterte sa bansa natin, ang kampanya kontra droga. Naglunsad si Duterte ng kampanya laban sa illegal na droga at korupsyon. Ito ay nagresulta sa pagbaba ng paglaganap ng droga. Ito yung pangalawa, infrastructure development. Itinaguyod ni Duterte ang build. Ang administrasyon ni Ninoy Aquino ay tumutukoy kay Benigno Aquino na naging Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016. Narito ang ilang mahahalagang punto tungkol sa kanyang administrasyon. Una, paglago ng ekonomiya. Isa sa mga pangunahing tagumpay ng administrasyon ni Aquino ay ang pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagkaroon ng pagtaas sa GDP growth rate at pagbaba sa employment rate. Pangalawa, kampanya laban sa korupsyon. Isinulong ni Aquino ang isang agresibong kampanya laban sa korupsyon. Kabilang dito ang pagpapatibay ng governance at pagpapababa ng mga gastusin ng mga proyekto ng gobyerno sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga corruption payments. Pangatlo, pagpapabuti ng koleksyon ng buwis. Pinagtuunan din ng pansin ang pagpapataas ng koleksyon ng buwis mula sa dating 12% ng GDP ay naging higit sa 15%. Pang-apat, social services. Itinoon din ang pansin sa pagpapalawak ng social services tulad ng universal health insurance at conditional cash transfer program na nakatulong sa pag-angat ng milyon-milyong Pilipino mula sa kahirapan. Panglima, K-12 program. Ipinatupad ang K-12 program sa edukasyon na naglalayong gawing mas competitive ang mga estudyanteng Pilipino sa buong mundo. Pang-anim, Bangsamoro Peace Process. Isinulong din ang Bangsamoro Peace Process upang magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. And disaster response. Pagkatapos ng typhoon, Haiyan, Yolanda, ito yung bagyo na nagpapakita ang administrasyon ng mabilis na pagtugon sa pamamagitan ng pagbuo ng reconstruction plan sa loob ng amin sa nabuwan at pagbibigay ng tulong pinansyal. Sa kabila ng mga tagumpay, hindi na naiwasan ang mga criticism. Kabilang dito ang mga issue at ang impeachment ni Renato Corona na nagdulot ng kontrobersya sa Korte Supremo. Pangtatlo, mga reformang pang-ekonomiya. Nagpasimula siya ng mga liberal na reformang pang-ekonomiya, kabilang ang pagbabago sa sistema ng pagbubuwis ng bansa. Nagtatag din siya ng freedom of information sa ilalim ng sangay ng ehekutibo upang alisin ang korupsyon at red tape. Pang-apat, agrikultura. Nagbigay siya ng libreng patubig sa maliliit na magsasaka at
Niliberalisa ang pag-angkat ng bigas sa pamamagitan ng Rice Traffication Law. Kampanya laban sa terorismo. Ipinatupad ni Duterte ang kampanya laban sa terorismo at nilagdaan ang Anti-Terrorism Act. Nadeklara siya ng martial law sa Mindanao sa panahon ng laban sa Marawi at pinalawig ito ng 2 taon. At isa pang nagawa niya sa bansa natin ay ang edukasyon at kalusugan. Ipinatupad ni Duterte ang libreng kolehiyo sa mga state universities and colleges at ginawang institutionalize ang alternative learning system. Nilagdaan din niya ang automatic enrollment ng lahat ng Pilipino sa health insurance program ng gobyerno at iniutos ang ganap sa pagpapatupad ng Reproduce Health Law